Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Good morning night, everyone. Tulad nga po nung sinasabi ko parati. Yan, diyan ka lang, diyan ka lang. Dito lang. Okay, good morning night. Ilang ilang linggo din to, no? Ng Uso yun. preparation. Pero I hope and pray na, yun nga, mangusap si Lord na yun nga po ang prayer ko na di naman ako sa public speaking eh. Lagi nga akong lagi ako nasa ropor pagka may ganyan. But anyway, because of the Lord, yan. Kaya nakakatayo ako dito. Actually nakaupo pala ako, hindi ako nakatayo. But anyway, nakakapag-share ako. Yan, katulad niyan, nakakapag-worship kami ng asawa ko. Kasi, andyan si Lord. Tulad nga nung dati, na-share ko na to na yung nakapunta kami dito sa US. Dahil kay Lord. Kasi nga, pangarap namin, makarating lang ng Boracay eh. Ang plano pala ni Lord makarating kami dito sa US. Yun nga, siya yun. Hindi, wala nang iba. So, well anyway, andito ako ngayon sa isang tanong. What are we doing while waiting for His second coming? Psalms 130 verse 5. So, ano pa ba ang mga dapat nating gawin? O gagawin pa? O magagawa pa habang tayo ay nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? So, ano pa nga ba ang mga ninanais natin sa buhay? Yumaman ba? So, ito ba yung patungkol sa pera o sa lapi? Lord, patamain mo lang ako sa loto. Ilang $1,000,000 na ba dito ngayon? Imagine niyo, 10% nun, sabihin natin sa $1,000,000, $100,000. Convert natin sa peso, 5.8 million peso. Pastor Ed, may pambili na tayo ng ektaryang lupa at pampatayo ng church. Oh, say mo. Okay, joke lang. Walang loto. Walang loto, makidlatan tayo, lagot kayo dyan. Ikaw lang. Ako lang pala. Ako lang nagsabi nun. Okay. Tubuan pa kaya ako ng buhok? Alam ko na. Sabi nga, nothing is impossible sa Kanya. So, mga kapatid, nga, pag-asa pa ba ito? Anyway, eto, lumiit pa kaya itong tiyan ko. So, pero sabi nga nila, insulin resistance daw ito, kaya medyo malaki. Uy, nakalusot ako. Okay. How about yung mga balat ko? Pumuti pa kaya ito? Sabagay, nung bago tayo pumunta rito, ulik ba? Pero nung dumating kami rito sa US, siguro mga 2 weeks lang, ayun, pumuti. Uy, stateside na ako. Pumuti. But anyway, so, yun nga. Another one, makahanap pa kaya tayo ng trabaho sa mga walang trabaho dyan. Wala dito yung anak ko eh. Anak ko tatrabaho sa part-time pero gustong mag full-time. Pero yun nga, kahanap pa rin ng trabaho. So, yun ba? Another one, makakain pa kaya tayo ng, yun nga, masasarap na pagkain. Yan. Bless ako dito. Meron akong tagapagluto. Si Amri naman. Ngayon, dalawa na. Silang dalawa ni Amri. Sila, nagluluto. Tatandem sila. Ayan. Diyan kayo. Diyan sa atin. Alam ko, maraming masarap magluto dyan. Maraming mga expert dyan. Oh, taas lang ang kamay ng mga expert magluto dyan sa ating church.
Taas-taas lang kamay. Ayun, nakita ko. Ayan, sister, ayos. The best. Ah, makapag-abroad pa kaya tayo? Ako. Di anak. Nakarating ka na dito. Ayos, di ba? Nakita mo yung buhay dito sa US. Blessings yan. Yan, nakapag-abroad. Praise God, ha? At syempre, tuluyang makapag-ikapo sa atin. Yan, sa church natin. Di ba, Pastor? Yan, makapag-tithes. Yan. Isa rin yan sa mga minimiti natin. Di ba? Yun yung mga minimiti natin. Okay. Sabi nga nila, wala naman pong masama sa mangarap. Yan, libre naman yan eh. So, ang malaking tanong lang ay, ano pa ba ang ating minimithi sa buhay habang tayo ay nag-aantay sa Kanya? What are we doing while waiting for His second coming? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Jesus. Lord, muli salamat sa oras na ito na tinipon mo nga po kami ng iyong mga anak na patuloy na malayang makapag-alay sa iyo ng papuri at pasasalamat, O Lord God. Lord, tulungan mo nga po ako na ma-share ko ang iyong salita, O Lord God, upang ito nga po ay maisapamuhay namin ng may kabanalan at katotohanan. Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang maluwalhati sa buhay namin, O God. Pinupuri ka po namin, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. So, while we're waiting, gusto pa ba natin maging famous? Gusto ba nating ng katanyagan o kasikatan? Ito ayaw ni Pastor eh. Kaya nga di tayo nag-artista, di ba Pastor? So, nung binata ko, habulin ako eh. Nang ano? Kayo, yan. Totoo yan. Kayo na lang magdugtong kung ano yung mahabol sa akin. Yan. So, ilan sa mga famous people dito, lalo na sa US, na nagpakamatay na. Yeah. Example, si Robin Williams. Famous actor yan. Diba, Sister Je? Alam ko, naalala ko, isa yan sa naging message mo eh, tungkol sa buhay ni Robin Williams. So, si Kate Spade, famous designer yan dito, nagpakamatay din yan. Si Anthony Bourdain, famous chef yan dito sa US, nagpakamatay din yan. So, lahat ng hinahangad ng tao, meron sila. Fame, fortune, wit, talent. Pero ano nangyari? Wala, di ba? Nagpakamatay sila eh. Dahil wala sila sa Panginoon. Di naman natin pagtatakhan yun, di ba? So, anong wala sila na meron tayo? Hope and faith in Jesus Christ. Kasi kahit ganito tayo, meron tayong pinanghahawakan. We trust God. We put our faith in Him while we're waiting. Psalms 27:14. So ano pa ba? Patungkol sa kapangyarihan. Yan. Nung binata rin ako, yan. Ayan na. Kala ng iba dahil si Papa, kaya ako nakapasok sa PLDT. So, hindi nila alam, nag-exam at ilang beses ako na-interview noon. So, inassume agad nila dahil mataas yung katungkulan ni Papa, kaya ako napasok sa PLDT. Hindi. Si Lord yun. Si Lord lang po, mga kapatid. Nung mga panahon na yon,
iba ang turing sa akin sa opisina eh. Pinag-iinitan ako ng supervisor ko noon. Kahit marami ako napatunayan sa kanya, baliwala pa rin yun. Pero sinamahan ako ng Diyos. Hanggang makarating kami dito sa Amerika. So, ano pa nga ba ang kailangan nating gawin habang tayo ay nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik? So, God wants us to know that waiting is far from a passive activity. So, sa mundo ng business, sa trabaho natin, ang passive activity involves the conduct of trade which you do not materially participate. Like yung leasing ng equipment o rental, hindi ka direct na involved. So, ang hirap ng walang gagawin kundi magantay. Wala kang aksyon, kilos-kilos at participation sa ating mga gawain sa ating iglesia. Sabi nga ng Biblia, God wants us to actively participate in the work He desires to accomplish. Meron tayong ginagawa habang nag-aantay. Waiting strategically can cultivate good fruit in our lives such as patience, perseverance, and endurance. Inilalapit din tayo nito sa ating tagapagligtas at tinuturo sa mga taong nanonood sa atin ang gospel. Sa mga tweet, it also draws us closer to our Savior and points to those who are watching us to the gospel. So may mga ilang punto o bagay na pwede natin gawin base sa Biblia. So una, believe that God who saves you hears your cries or prayers. Micah 7:7. Yung bang pray ka ng pray, tapos pakiramdam mo hanggang bubong lang ng bahay mo yung nararating nito. Like me, meron akong pinagpe-pray halos taon na ang lumipas. Sa isip ko tuloy, para bang tahimik lang ang Diyos. Pero alam ko hindi natutulong ang Diyos. Umaasa ako na makapasok ako sa AT&T. So, marami akong kaibigan na unbeliever dito. Mga Pinoy na nakapasok, pero ako, matagal din akong inabot. Actually, kung titingnan mo ito rin yung mga Pinoy na yung nakasama ko rin ngayon, nag-iisip na kaya ako nakapasok dahil kay Papa sa PLDT. Ngayon, nandito ako sa AT&T. Ano nga sasabihin nila? Wala na Papa ko Ewan ko kung nasaan na. But anyway, dahil kanino kaya ako nasa AT&T ngayon? Dahil kanino? Dahil kay Lord. Hindi sa kung sinong padrino. Dahil kay Lord. Sabi nga nila sa pag-apply ng trabaho it's not what you know now. It's whom you know. Wala sila nun. Ang kakilala ko si Lord. Kaya ako nakapasok sa AT&T. Di ba? Sila, whom you know. Kung sino-sino padrino. Sino-sino yung ginagamit nila. But anyway, that's where God demonstrated His love and mercy towards us. Sabi nga sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? So sa madaling salita, ang krus ang ating garantiya na ang Diyos ay para sa atin at nakatuon na ibibigay sa atin ang lahat ng ating hihilingin kung alam natin ang lahat ng kanyang nalalaman.
So, we can be content with that and wait patiently for His answers. Yun yung panguna. So, pangalawa. Yan. Watch with expectancy but be prepared for unexpected answer. Psalms 5:3. So, ang ating Diyos ay laging tapat sa pagsagot niya sa ating mga panalangin. Minsan nga, hindi mo akalain na yun yung sagot niya. Yun pala ang tamang sagot sa prayers mo. So, ayos pa rin, di ba? The best kasi lagi para sa ikabubuti natin ang sagot niya. So, tulad ng isang trabaho ko noon. So, di ko ine-expect 2 days kami sa Magarang Hotel. Ha? All expense paid. Yan. So, napag-alaman ko nga na nagkamali yung kumpanya namin. Di dapat kasi kami kasama Kami mga engineers. Pero naisama nila kami kaya libre kami ng aking pamilya sa stay sa hotel. Praise and thank God. Imagine na. Thank you, Lord. Yan, nag-enjoy sila Jane tsaka si ano. Amen. Amen. So, pangatlo. Ay, ito. Ano to? Madalas na nating nadidinig to kay Pastor Rico tsaka Pastor Ed. Trust in the Lord, not in your own understanding. Proverbs 3:5-6. Bakit nga ba lagi tayong umaasa sa sarili nating katalinuhan at di sa katalinuhan ng ating makapangyarihang Diyos? Ano yung iniisip natin na mas makakabuti sa atin? Yun ang alam niyang the best para sa atin. So, malinaw na sinasabi ng Biblia tungkol sa paano mabuhay ng masagana magpakailanman kay Kristo. Kasi nga, titingnan mo, napakadali na sa ating gumawa ng kasalanan at gawing ang tama sa ating paningin. Tulad nga nung pangyayari na sa trabaho ko, ewan ko kung na-share ko na to sa inyo. Yung boss ko, gusto niyang gawan ko ng network yung dental office na pag-aari ng kanyang other woman. Anyway, tapos may pinagawa sa akin sa bahay nila at sasabihan ako na wag daw akong maingay pag tinanong ako ng asawa niya. So, nag-resign ako. Kasi alam kong mali yun at di kaaya-aya sa ating Panginoong Hesus. So, nagtiwala lang kami sa Diyos na ipoprovide niya kami during those times. Kasi nga, 3 months, wala akong trabaho noon. So, pero nakakuha din ako. Pero yung trabaho ko nakuha ulit, walang kabit yung boss ko. But anyway, kidding aside, dahil kay Lord. So, ang panahon ng pag-aantay ay nagpapatunay kung saan natin ilalagay ang ating tiwala. Sa Diyos ba o sa ating sarili? Question mark. Kayo na yung makakasagot niyan. Pang-apat na. Be strong and take courage. Psalms 27, 13-14, Psalms 31:24. Yan, pakibasa na yan na lang, homework niya. Yan. Tulad na sinasabi ni Pastor lagi, homework niya yan. Kayo na lang magbasa. So, I think na message na to ni Pastor Rico last time yung be strong. Yeah? Sabi nga dun sa Joshua 1:9, have not I commanded thee, be strong and of good courage.
Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So, isa sa pinakamalaking pakikipaglaban natin sa matagal na pag-aantay ay ang pakikipaglaban natin sa takot. Fear. Yan. Kasama na yung mga kapatid nito. Ano yun? Yung pagkabalisa, anxiety, bugnutin o petfulness. And of course, yung mapag-alala o worry. Yan. Tawag ko sa mga tao na yan, warrior. Worry ng worry, warrior. Yung bang nasa isip lagi nila na, what if this happen? What if God doesn't answer my prayers? Paano na? Ano nang gagawin ko? Ito nga yung gospel na nagturo sa atin na ang pagtitiis ng lakas at tapang ay hindi kailanman matatagpuan sa ating sarili, kundi kanino? Kay Kristo lamang. Sabi nga ni Jesus sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Ever He is Emmanuel, God with us. Matthew 1:23. Ito ang kanyang pangako na aalalayan niya tayo habang nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik. Panglima, 5 na, 5. Wait for God's promises instead of doing it yourself. Acts 1:4. Scripture offers plenty of example of saints who got weary of waiting for God and choose to do things their way. Like Jonah. Alam na naman natin yung istorya ni Jonah. Alam natin yan, impatient yan. So, hindi ko na elaborate yan. Alam nyo na yan. Ako, I was tempted too as well. Walang exempted. Kahit si pastor. Kahit lahat ng pastor natin sa HTCF. Right? Mga brethren, walang exempted. Walang exempted. So, huwag tayong mananawa sa pag-aantay sa kalooban ng Diyos. Habang nag-aantay, taos-puso nating gawin ang dapat gawin. Sabi nga sa Colossians 3:23-24. So, ito yung verse na ini-encourage tayo na gumawa for God's honor. Hindi para sa tao o sa earthly goals natin. So, ang kabutihan ng Diyos ay ang pangako niya sa mga nagtitiis sa pag-iintay sa Kanya kahit gaano katagal. Kahit sa tingin nyo na walang pag-asa at ginawa na nyo ang lahat, God is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to His power at work within us. Ephesians 3:20. So mga kapatid, kapag nag-aantay tayo sa Kanya, hindi tayo mabibigo. We will never fail. Tandaan niyo yan. Pang-anim, remember the blessings yet to come. Isaiah 30:18. Again, assignment niya, pakibasa na lang. Isaiah 30:18. Kapag ang inyong pag-asa ay nakatuon lamang sa ating buhay at mga bagay na magbibigay kasiyahan sa ating sarili, mabibigo ka lang, manghihina at mawawalan ng pag-asa.
ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang nag-alay ng walang hanggang ligaya, joy, at kalayaan sa kasalanan. Bagamat napalaya na tayo sa kasalanan, ang kasalanang ito ay laging nasa paligid natin at patuloy tayong tinutokso. So, salamat sa Diyos at garantisado tayo sa mga mananampalataya that God is for us and works all things together for good for those who are called according to His purpose. Romans 8:28. Again, assignment niyan, Romans 8:28. Pangpito, pito-pito. Put your hope in His Word. Psalms 130 verse 5 to 6. Minsan iisipin natin na umasa tayo sa mga bagay na alam natin maaring ma-disappoint lang tayo sa bandang uli. Makakaasa tayo na pagagalingin tayo ng isang doktor. Ipapasa tayo ng isang guro. Mamahalin tayo ng mga asawa natin. Gagantimpalaan tayo ng ating mga amo sa trabaho natin. O tutulungan tayo ng isang kaibigan. Pero, iisa lang yung pag-asa ng na kay Kristo na pwede tayong mag-antay ng may katiyakan at alam natin na di tayo malalagay sa kahihiyan. He will never put us into shame. So, hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng kabiguan sa buhay upang turuan tayo na walang ibang tunay na makakatugon o makakapagbigay ng matatag na pundasyon kundi kay Kristo lamang. Ang salita ng Diyos ay hindi matitinag at alam natin na makakapag-antay tayo sa Kanya kahit sa kadiliman ng gabi. Ang Kanyang ilaw ay patuloy na magliliwanag sa ating buhay, magbibigay ng masaganang kagalakan sa ating relasyon kay Kristo. So, mahaba o kahit maikling panahon ng pag-aantay, hinihikayat ang ating puso na tandaan na ang pinakamainam ay darating pa. The best is yet to come. So, one day, sin will be no more. We will be free from self's demand and temptations, and will experience everlasting joy. So, set your mind on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appear, then you also appear with Him in glory. Colossians 3:2-4. So, sabi nga, kung nag-aantay tayo sa ating Panginoong Hesukristo, ito yung sinasabi namin o pinag-uusapan namin ng aking asawa na ito yung gagawin namin habang kami nga po ay nag-aantay kay Lord. Sabi sa Joshua 24:15, As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship.
We will not bow down to the gods of men. We will worship the God of Israel. Let's pray. Yes, Lord. Tunay nga po na ikaw ay buhay sa buhay namin, O Lord God. Lord, salamat po. Salamat po sa katotohanan ito na hindi mo nga po kami iiwan habang kami nga po ay nag-aantay sa iyo, O Lord God. Through thick and thin, O Lord God, nandiyan ka, O Lord God. Ano man po ang mga pangyayari sa buhay namin, O Lord God. Nandiyan ka, O Lord God. Upang kami nga po ay alalayan, O Lord God, habang kami nga po ay nag-aantay sa iyong muling pagbabalik, O Lord God. Lord, salamat po, O Lord God. Patuloy mo nga pong tulungan ng bawat isa, O Lord God, na mag-antay po sa inyo, sa inyong muling pagbabalik, na may kagalakan, O Lord God. May kagalakan na aming Lord, salamat po, Lord God. Salamat po, Lord God. Maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa, O Lord God. Pinupuri ka po namin magpakailanman. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Yes, Lord.